Magandang gabi po sa ating mga giliw na taga-subaybay. Miyerkules pong muli, ika-4 ng Hunyo sa taong 2014. Pasokan na pong muli ng mga guro at mga bata. Muli pong sumasayang papawid ang programang ito upang maghatid ng mga huling kaganapan sa paligid-ligid ng sangay na kabanatuan at upang tumalakay ng mga programa na makaugnay sa kagawaran ng edukasyon. Ako po si Alan David Valdez. Sa ngalan po ng ating Schools Division Superintendent Dr. May Eclar, ako po naman si Jane Valderrama. Makakasama po ninyo ngayong gabi sa isa na namang edisyon ng palatuntunang DepEd Hour. Sa panel discussion segment po ay makakasama natin ang 3 pumasa sa National Qualifying Examination for School Heads mula sa antas ng elementarya. Sa teleturuan po ay tatampok natin ngayon ang unang module sa Araling Panlipunan na tatalakay sa mga simbolong ginagamit sa mapa. At upang makapiling na po natin ang ating mga panauhin, tunghayan po natin ang ulo ng mga balita. Isandaang mga bagong guro sa DepEd Cabanatuan itinalaga na sa tungkulin. SDS Eclar ipinaalala ang pagpapanatili ng integridad at personalidad ng mga guro. Unang araw ng pasukan para sa taong panuruan 2014-2015, nagsimula na. Ilang pampublikong paaralan patuloy pa rin sa pagtanggap ng late enrollees. Pamunuan ng GPTA patuloy ang suporta sa Science High School. Mga plano para sa kagalingan ng mga mag-aaral, inilatag na ng Pangulo ng Samahan. Covered court ng Imelda Integrated School, malapit nang matapos. Pagtatayo ng 2 pang gusali, sagot sa pagtaas ng enrollment. Bilang ng mga enrollees sa Camp Tinio Elementary School inaasahang lolobo. Kakulangan sa silid-aralan, hindi problema. At para sa detalye ng ating mga balita, 100 mga bagong guro ang itinalaga sa tungkulin sa sangay ng kabanatuan 3 araw bago ang simula ng taong panuruan 2014-2015. Ginanap ang pagtatalaga sa tungkulin ng mga bagong guro sa Teachers Hall sa panguna ng tagapamanihala ng mga paaralang lungsod na si Dr. May Eclar sa tulong ni Administrative Officer Emma Santos at ni Ginang Jusana Toledo na gumanap bilang guro ng palatuntunan. Bago ang panunumpa sa tungkulin, binigyang diin ni Superintendent Eclar na lagi sa buhay ng mga bagong talagang guro ang pagiging modelo kahit saan sila magtungo sapagkat tataglayin ng kanilang mga mag-aaral kung anuman ang makikita sa kanila. Dapat dala-dala mo yung pagiging teacher mo kahit nasaan ka. Dahil mataas ang pagtingin sa atin as teachers, kahit saan dapat yan, kaya nasa palengke ka, kahit nasa mall ka, dapat alam mo kung ano ang profession na dinadala mo. No? Ano ba ang isang teacher? Pag sinabing teacher kasi model, ikaw ang modelo. Ikaw ang nagtuturo ng lahat ng kabutihan, lahat ng kagandahang asal. Pinuna din ng tagapamahala ang paglapit ng mga aplikanteng guro sa mga padrino upang mapasok. Kaugnay ng padrino system, ibinahagi niya ang prinsipyong kanyang namana sa ama na isang ring dating punong guro. One lesson that I learned from my father, who was a school principal then, is yung believe in yourself. Because if you do not, nobody will. Why would others believe in you? Kung ikaw mismo, wala kang believe sa sarili mo. Diba? During that time, marami siyang ipinapasok ng mga teacher applicants kasi hindi ganito ka-tedious, no? Yung selection doon. Basta meron kang kilala, may papasok na. Mga inilalapit sa kanya ng mga kumpare niya, mga kaibigan, so may papasok niya. But when the time came na kaming magkapatid, hindi niya kami pinasok. Ang sabi niya sa amin, ipasok mo ang sarili mo. Kung talagang deserving ka, makakapasok ka. Bakit sila pinasok mo? Ako ayaw mong ipasok. Kasi naniniwala ako sa iyo. Sa mga nahirang na bagong guro, 89 ang mga bagong pasok sa base sa Registry of Qualified Applicants o RQA at 11 naman ang mula sa hanay ng mga LSB teachers.
Sa 56 na naitalaga sa Antas Sekundarya, 5 ang nilaan sa Science High School, 17 sa San Jose National High School, 9 sa Camtinio National High School, 9 sa Mayapiab National High School, 7 sa Marciano del Rosario Memorial National High School, 6 sa Eastern Cebu National High School, at 3 sa Cesar E. Vergara Memorial High School. Itinilaga rin ang 18 permanent teachers para sa kindergarten, 15 para sa elementarya, at 10 mga dating guro na nasa LSB. Ang mga bagong talagang guro ay nagsimula ng gumanap sa kanilang mga tungkulin nitong nakaraang Lunes, ang unang araw ng pasukan para sa taong panunuan 2014-2015. Samantala, nagsimula na nitong Lunes ang unang araw ng pasukan para sa mga pampublikong paaralan sa buong sangay bilang pagtalima sa DepEd Order No. 18 Series of 2014 na inilabas ng Kagawaran ng Edukasyon. Isang linggo bago ang unang araw ng pasukan, itinakda rin ng Kagawaran ang pagpapatala ng mga mag-aaral upang hindi na makasagabal pa sa pagbubukas ng klase. Gayunpaman, may mangilan-ngilan pa rin ang mag-aaral ang inaabutan ng mga monitoring team na kasalukuyang nagpapatala sa ilang pampublikong paaralan. Ayon sa ilang magulang na nakapanayam ng Media Bureau, hindi nila naipatala ang kanilang mga anak sa takdang oras dahil sila ay busy sa hanap buhay. Sa pag-ikot ng Media Bureau sa ilang paaralang malapit sa tanggapang pansangay, may ilang klase pa rin ang hindi lubos na nakapagsimula ng regular na klase sa kadahilan ng kasalukuyan pa lamang inaayos ang talaan ng mga mag-aaral o di kaya'y nagpapamigay pa lamang ang mga guro ng mga aklat. Ang ilang mga magulang naman ay kumpol-kumpol sa ilang lugar sa paaralan at nakabantay sa kanilang mga anak sa kabila ng pakiusap ng mga punong guro na iwan na ang mga ito upang hindi makasagabal sa bakuran ng paaralan. Sa kabuuan ay maituturing na masinop ang pagbubukas ng unang araw ng pasukan nitong nakaraang Lunes. Muling ipinakita ng pamunuan ng General Parent Teachers Association o GPTA ng Science High School ang kanilang suporta sa mga programa ng paaralan. Kapuna-puna ang hakbang ito sapagkat unang araw pa lamang ng pasukan na inabutan na ng monitoring team ang Pangulo na si Engineer Danilo Bienviaje at Ingat Yaman na si Ginang Maricel Manalo na nakikipagpulong sa punong guro na si Ginoong Alberto Santos upang alamin ang mga pangailangan at kailangang sinupin para sa mga mag-aaral. Ayon sa Pangulo ng GPTA na si Engineer Danilo Bienviaje, kasalukuyan nilang pinaplansya ang ilang proyekto para sa kagalingan ng mga mag-aaral nang dumating ang monitoring team ng tanggapang pansangay na sina Dr. Virginia Domingo, Dr. Wilfredo Sison at Ginoong Glenn Agustin. Kinapanayam ng DepEd Media Bureau member ang Pangulo ng GPTA kaugnay ng mga balak ng samahan para sa Science High School at narito ang kanyang mga naging pahayag. Dito po sa Science High School, ang kinabangan po ng GPTA sa pakikipagtulungan po yung pamumuno ng ating mga principal sa San Albert ay nilagyan po namin na allocated budget bawat activity namin dito. Number 1 ho, yung support namin sa estudyante sa mga outside activities nila. Number 2, yung pasweldo namin sa mga employees, mga janitor, kuryente, PLDT, internet, at saka yung guard. At saka of course yung mga materials para sa maintenance. And number 3, yung pong physical changes na pinaplano namin sa school. Kanina po, nainabutan nyo kami. Ang pangarap po namin sa this year planning namin yung ito na namin ang buong school medyo mataas na pangarap, pero hindi naman gawa na maaaring mong bayan. Pero yun po ang pangarap namin. Yung previous year po, yung unang pondo namin, inilagay po namin sa mga makikita po niyo mga drinking fountains namin dito. Malamig, para sa mga bata, at hindi po nagiging bata. Hindi lang po bata, nagamit din po ng mga seminar nito sa at nang masiguro rin namin healthy yung pumapasok sa mga bata. Kalawa po, naging problema po namin last week yung mataas na water bill dahil masyado konsumo. Aming mga papatak-patak sa kantuko at saka yung electric bill na billing ayos. Kaya mas yung mga bills namin. Kaya sa mga tulungan po ng pagmumula at mga principal, may reduce po namin ng so much na by this year, kakati na nga namin yung contribution namin yung mga
napunta yung mga condo namin mga nakaraan. And of course, yung future plan namin na mas maging ayos pa. Binisita rin ng monitoring team ang kantina ng paaralan na sa kauna-unahang pagkakataon ay nasa pamamahala na ng paaralan bilang pagtalima sa kautusan ng kagawaran ng edukasyon. Bagamat napansin ng monitoring team na hindi pa maayos ang pamalakad sa kantina, ito nila ay bahagi lamang ng adjustment period para sa mga gurong naatasang mamahala dito. Malapit ng pakinabangan ng mga mag-aaral ng Imelda Integrated School ang covered court na itinatayo sa bakuran ng paaralan at tinatayang nasa 60% na sa kabuuan. Ang covered court na nagkakahalaga ng halos 2 milyong piso ay kaloob ni Mayor J. Vergara sa pamamagitan ng inisyatibo ng barangay captain ng Imelda na si Jocelyn Pate Sarmiento. Ayon sa punong guro na si Dr. Roda Mangulabnan, sinimulan ang konstruksyon ng covered court nitong nakaraang buwan lamang at inaasahang matatapos sa loob ng 2 buwan. Idinagdag pa ng punong guro na lubos ang kanyang pasasalamat kay Barangay Captain Sarmiento sapagkat siya ang nagpursige na pondohan ng lokal na pamahalaan ang pagpapatayo ng covered court. Pinaplano na rin ng punong guro na muli siyang makikipag-ugnayan sa punong barangay upang maisunod naman ang pagsasaayos at pagpapalaki ng stage ng paaralan. Sa mga kaugnay na pangyayari, halos nasa 50% na rin ang pagtatayo ng Public-Private Partnership Building sa nasabi ring paaralan. Ang konstruksyon ng nabanggit na gusali na pinangangasiwaan ng Megawide Construction Incorporated ay sinimulan nitong nakaraang buwan at inaasahang matatapos anumang araw sa buwan ng Agosto. Sa pagtatayo ng naturang gusali, mareresolba na ang kakulangan sa silid-aralan ng Imelda Integrated School na may 3 section na sa grade 7 at 3 section din sa grade 8 na kasalukuyang sumasailalim sa class shifting. Sa huling tala ng paaralan, ang 2 section sa grade 7 ay may tig-6 na pong mag-aaral, samantalang ang isang section ay umaabot na sa 70 ang eskwela. Sa paglaki ng bilangan ng mga mag-aaral sa Imelda Integrated School, malaking tulong ang pagkakatapos ng PPP building na may 2 silid-aralan at karagdagan din ang katatapos na DepEd building na nagkakahalaga ng 2.2 milyong piso. Ayon pa kay Dr. Mangulabnan, naobliga na siyang ipagamit ang bagong DepEd building kahit wala pa itong electrical installation at hindi pa ito formal na ito-turn over sa kanya ng DPWH bunsod ng kakulangan sa silid-aralan. Inaasahang tataas ang enrollment ng Camp Tinio Elementary School ngayong taon. Ito ang naging pagtataya ng mga guro ng Camp Tinio Elementary School matapos mapagtanto ang tumaas na bilang ng mga transferred in o yung mga mag-aaral na mula sa ibang paaralan na lumipat sa Camp Tinio Elementary School. Mahigit 70 mga transferred in ang naitala simula pa noong 1 linggo bago ang pasukan at patuloy pa itong dumarami hanggang kahapon. Madalang naman ang bilang mga transferred out o yung mga umalis sa Camp Tinio Elementary School. Hindi naman pinangambahan ng pamunuan ng Camp Tinio Elementary School ang paglobo ng populasyon nito sapagkat may sapat na mga silid-aralan ang Camp Tinio Elementary School. Matatandaan kamakailan lamang ay natapos na ang pagpapagawa ng 3 silid-aralang mula sa Public-Private Partnership Program at sa Hulyo ay magagamit na rin ang 4 na silid-aralang mula pa rin sa Public-Private Partnership Program. Kakulangan sa guro ang nakikitang problema ng pamunuan sapagkat siksikan sa isang pangkat ang may halos 50 mga mag-aaral. Dagdag pa ang nakaambang pagretiro ng 2 guro at pagkakapromote bilang mapunong guro ng 2 ring mga guro ng Camp Tinio Elementary School. Bagaman mapupunan ng mga mababakanting mga posisyon, ay umaasa ang pamunuan na hindi magtatagal ang proseso bago mapunan ang mga naturang posisyon. At iyan po ang mga balita na ating inihatid ngayong gabi. Magbabalik po ang DepEd Hour para po sa ating teleturuan.